Lunes ng umaga, isang tahimik at malamig na simula ng linggo. Agad na bumangon si Eva mula sa kanyang kama. Binuksan ang bintana at tinanggap ang malamig na hangin na tila nagdala ng bagong sigla sa kanyang katawan. Isa na namang araw ng trabaho na siyang nakagawian niya simula na magtayo ng sariling grocery store sa kanilang maliit na bayan. Pagdating niya sa tindahan, dala ang mga susi, agad niyang binuksan ang pintuan ng grocery store. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang muka habang pinagmamasdan ang loob ng tindahan. Simula na naman ng isang linggo. Mahina niyang sabi sa sarili habang inilawan ang paligid. Bagamat hindi kalakihan ng tindahan, puno naman ito ng sari-saring produkto na maingat niyang pinili upang masigurong sulit sa mga namimili. Unahin ko na nga pag-aayos ng mga shelves. Bulong niya habang inaabot ang mga bagong delivery ng produkto. Maingat niya sinimulang ilagay ang mga lata ng sardinas sa tamang lugar. Inayos ang mga kahon ng gatas at pinatayo ang mga bote ng suka at toyo na bahagyang gumulong sa shelf. Habang ginagawa ito, napansin niya may alikabok ang isa sa mga estante kaya't mabilis siyang kumuha ng basahan at sinimulang linisin ito. Hay, hindi talaga matatapos ang gawain dito. Pero masaya naman ako sa ganito. Sabi ni Eva habang tumayo saglit upang iunat ang kanyang likod. Bumukas ang pintuan ng tindahan at tumunog ang maliit na kampana na nakasabit dito. Napalingon si Eva at nakita niya si Aling Puring, ang isa sa kanyang mga suki. Magandang umaga, Eva! Maaga ka na naman nagbukas. Naku, napakasipag mo talaga. Bati ni Aling Puring habang inilalapag ang kanyang basket sa tabi ng counter. Magandang umaga rin po, Aling Puring. Siyempre po, kailangan maaga magbukas para maabutan ng mga maagang mamimili tulad ninyo. Sagot ni Eva na may kasamang ngiti. Ano po bang kailangan ninyo ngayon? Gusto ko sana ng 1 kilong bigas, 2 lata ng sardinas at kalahating kilo ng asukal. Sagot ni Aling Puring habang binibilang ang laman ng kanyang pitaka. Agad na kumuha si Eva ng supot at sinimulang asikasuhin ang mga pinamili ng matanda. Mabuti po at nakadaan kayo. Kamusta naman po ang inyong weekend? Tanong niya habang inaabot ang sukat na bigas. Nako Eva, medyo busy. Sinamahan ko ang apo ko sa eskwelahan dahil may proyekto silang kailangan tapusin. Pero masaya naman ako. Ikaw, kamusta ang weekend mo? Tanong ni Aling Puring habang nagbibilang ng barya. Okay lang din naman po. Nagpunta ako sa palengke kahapon para bumili ng dagdag na paninda. Medyo nakakapagod pero sulit naman kapag nakikita kong dumadaan ng mga suki. Sagot ni Eva habang inaabot ang sukli na matanda. Ganun talaga. Basta't masipag, susuklian din ng biyaya. Sabi ni Aling Puring sabay ngiti. O sige na Eva, mauna na ako at baka abutan pa ako ng init. Salamat po Aling Puring, balik po kayo ha? Sagot ni Eva habang inaayos ang counter. Pagkaalis ng matanda, bumalik siya sa kanyang gawain. Inayos niya ang mga gulay na nakalagay sa harapan ng tindahan. Tinanggal niya ang ilang dahon na nalanta at inayos ang mga hilera ng kamatis at sibuyas. Sunod niya nilagay ang mga display sa may pinto. Mga murang produkto na karaniwan din nadampot agad ng mga mamimili. Habang nasa kalagitnaan ng paglilinis, may isang grupo ng kabataan na dumaan sa harap ng tindahan. Ate Eva, ang ganda ng tindahan mo ngayon ah! Sigaw ng isa, si June, na kilala sa bayan bilang Pilyo, ngunit masayahing bata. Salamat June, huwag kayong makulit ha, baka matumba ang display ko. Sagot ni Eva, ngunit may halong tawa sa boses. Hindi po, mamaya bibili kami ng chicherya. Sagot ni June habang tumatawa kasama ang mga kaibigan niya. Napangiti si Eva habang pinapanood ang grupo. Sa kabila ng mga simpleng sandali na ito, nararamdaman niyang sulit ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang bawat customer, suki man o hindi, ay nagbibigay sa kanya ng dahilan para ipagpatuloy ang kanyang negosyo. Naputol ang kanyang pagninilay-nilay nang dumating ang isang supplier na may dalang kahon ng mga bagong produkto. Eva, ito na yung order mo. Saan ko ilalagay? Tanong ng lalaki. Diyan lang po sa gilid.
Salamat po! Sagot niya habang tinutulungan itong magbaba ng kahon. Alam ni Eva na mahaba pa ang araw. Marami pa siyang gagawin. Ngunit sa bawat minuto, iniisip niya kung gaano siya kaswerte na kahit maliit lang ang tindahan, napupuno ito ng saya, ingay at kwento ng mga tao sa kanyang bayan. Isang maaliwalas na hapon nang matapos ni Eva ang kanyang huling paglilinis sa tindahan. Katatapos lang na mahabang araw ng pagtitinda. Ngunit natili ang ngiti sa kanyang muka habang pinapahira ng basahan ang kanyang counter. Nang biglang may narinig siyang mahina, ngunit nakakabagbag damdaming tunog mula sa labas ng tindahan. Isang mahina at pilit na pag-ubo. Agad siya lumabas at tumingin sa paligid. Doon niya nakita ang isang batang lalaki na mukhang nasa 7 o 8 taong gulang. Nakaupo sa gilid ng tindahan malapit sa mga kahon ng gulay. Marurumi ang damit ng bata at halatang gutom na ito. Ang maputla nitong mukha at tila nanginginig na katawan ay agad na nagpalambot sa puso ni Eva. Lumapit siya na maingat. Ayaw niyang biglain ng bata. Iho, kamusta ka? Gutom ka ba? Tanong niya, ang boses niya puno ng pag-aalala. Hindi sumagot ang bata, ngunit tahimik itong tumango, na halos hindi tumingin sa kanya. Mabilis ang kilos ni Eva. Bumalik siya sa loob ng tindahan at kumuha ng tinapay at isang bote ng tubig. Inilagay niya ito sa isang supot at dahan-dahang iniabot sa bata. O heto, kainin mo na. Huwag kang mahiya. Sabi niya habang nakaluhod sa harap nito. Ang bata na tila nagdalawang isip pa noong una ay dahan-dahang kinuha ang supot mula sa kamay ni Eva. Tiningnan nito ang laman at agad na sumunggab sa tinapay. Kinakain ito na parang ilang araw nang hindi nakakain. Tahimik lamang siyang pinanood ni Eva. Ramdam niya bigat ang sitwasyon ng bata. May kasama ka ba, iho? Tanong ni Eva, ngunit nanatiling tahimik ang bata. Hindi tumigil sa pagkain. Pinilit ni Eva na maging mahinahon. Hindi niya nais takutin ito o pilitin magsalita. Matapos maubos ng bata ang tinapay, bahagya itong tumingin kay Eva. Ang mga matay, puno ng pag-aalangan. Ngunit sa unang pagkakataon, nagsalita ito ng mahina. Halos pabulong. Salamat po. Napangiti si Eva. Masaya sa simpleng salitang iyon na tila galing sa puso ng bata. Walang anuman, iho. Kung kailangan mo pa ng tulong, bumalik ka lang dito ha. Huwag ka mahihiyang magsabi. Mahinahong tugon ni Eva, sabay dampi sa balikat ng bata. Habang pinapanood niyang dahan-dahang lumayo ang bata mula sa tindahan, napaisip si Eva. Sino kaya ang batang iyon? Bakit siya mag-isa? Ang mga tanong na iyon ay bumabagabag sa kanya. Ngunit isa lamang ang sigurado. Gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para makatulong kung sakaling bumalik ulit ang bata. Sa pagbabalik niya sa loob ng tindahan, tiningnan niya ang kanyang paligid. Sa kabila ng pagod, may kakaibang kasiyahang pumuno sa kanyang puso. Ang simpleng tindahan niya na nagdadala ng kabuhayan sa kanya ay nagiging instrumento rin upang makatulong sa iba. Siguro, ito talagang dahilan kung bakit nandito ako. Bulong niya sa sarili habang sinasara ang tindahan para sa araw na iyon. Sa mga sumunod na araw, muling nakita ni Eva ang batang palaboy na nakaupo sa parehong lugar sa gilid ng tindahan. Ang mga mata nito ay tila mas malungkot kaysa noong una niyang makita. Napansin din niyang payat na ang bata at sa kabila ng init ng araw, nanginginig ito sa lamig. Nilapitan niya ang bata tulad ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, ibang kirot ang naramdaman niya sa kanyang puso. Gusto niyang tumulong, ngunit ngayong araw ay mahina ang benta sa tindahan. Kaunti lamang ang customer at halos wala siyang naipong kita. Wala siyang ekstrang pagkain o pera na maibibigay sa bata, gaano man niya ito gustuhin. Pasensya ka na, iho. Mahinang sabi ni Eva habang naupo sa tabi ng bata. Wala akong maibigay sa iyo ngayon. Mahina ang kita ko ngayong araw. Halos maputol ang kanyang boses sa bigat ng sariling salita. Alam niyang hindi ito madaling intindihin ng isang batang walang makain. Nanatiling tahimik ang bata, nakatingin lamang sa lupa na para bang sanay na ito sa kawalan. Hinaplos ni Eva ang likod nito
at nagpakawala ng buntong hininga. Pero pangako, babawi ako. Basta't bumalik ka bukas, gagawa ko ng paraan. Ang bigat ng sitwasyon ay nagpapatuloy sa kanyang isipan habang bumalik siya sa tindahan. Sa bawat galaw niya, sa pag-aayos sa mga estante, sa pagbibilang ng mga natitirang paninda, hindi maalis sa kanyang isip ang batang palaboy na nangangailangan ng tulong. Pakiramdam niya, ang maliit niyang tindahan na dati nagbibigay kasiyahan sa kanya ay hindi sapat upang matugunan ang lahat ng problema sa paligid. Kinagabihan, habang pauwi, huminto si Eva sa harapan ng simbahan at sandaling nanalangin. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas at sapat na biyaya para matulungan ang mga tulad niya. Alam kong hindi ko kayang gawin ang lahat, pero sana'y magawa ko kahit anumang maliit para sa kanila. Sa kabila ng lungkot, napangiti siya. Alam niyang bukas ay panibagong araw at gagawa siya ng paraan upang hindi na muling mawalan ng may ibibigay sa bata, ano man ang sitwasyon ng kanyang tindahan. Kinabukasan, maagang binuksan ni Eva ang tindahan gaya ng nakagawian. Sa kanyang isip, ang plano niya maghanda ng kahit kaunting pagkain para sa batang palaboy kung sakaling bumalik ito. Naglinis siya ng shelves, inayos ang mga produkto at inilagay ang bagong dating na paninda sa tamang lugar. Bagamat abala, palagi niyang sinisilip ang gilid ng tindahan, nag-aabang kung muling lilitaw ang bata. Hindi nagtagal, nakita niya ito, nakatayo malapit sa poste sa harapan ng tindahan. Ang bata'y nag-aalangan na parang gustong lumapit pero natatakot. Agad na sumilay ang ngiti sa labi ni Eva, ngunit nanatili siyang tahimik upang hindi takutin ang bata. Sa kabila ng hangaring tumulong, napansin niya mas kakaiba ang kilos nito ngayon. Tumingin-tingin ito sa paligid na parang may hinahanap o sinisiguradong walang nakatingin. Hindi nagtagal, tahimik na pumasok ang bata sa tindahan. Napansin ni Eva ang mabilis sa kilos nito habang tumungo sa hilera ng mga tinapay. Hindi ito tumingin sa kanya. Sa halip, mabilis itong kinuha ang isang pakete ng pandesal at isinilid sa loob ng maruming damit. Alam ni Eva ang nangyayari. Ang batang palaboy na minsan niyang tinulungan, ngayon ay nagnanakaw sa kanyang tindahan. Bagamat nasasaktan, nanatili siya nakatayo sa counter, nakatingin lamang sa bata. Hindi niya ito tinawag, hindi rin niya ito hinabol. Walang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Pinanood lamang niya habang mabilis na tumakbo palabas ang bata. Hawak-hawak ang ninakaw nitong tinapay. Sa sandaling iyon, naghalo ang damdamin ni Eva. Awa, lungkot at isang pakiramdam ng pagkabigo na hindi niya maipaliwanag. Nais niyang tanungin na bata. Nais niyang sabihin dito na hindi na kailangang magnakaw kung nagugutom. Ngunit natili siya nakatayo, tahimik at tila nawalan ng lakas para magsalita. Pagkaraang mawala ang bata, sa kanyang paningin, malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Tinungo niya ang hilera ng tinapay at tiningnan ang bakanting espasyo kung saan kinuha ng bata ang pakete. Mahinang bulong ang lumabas mula sa kanya. Kung sinabi mo lang sana, ibibigay ko naman ng walang alinlangan. Naupo si Eva sa kanyang silya, malapit sa counter. Nag-iisip ng mga bagay na maaaring ginagawa ng bata sa kanyang murang edad. Wala itong pamilya, walang tahanan at halatang gutom na gutom kaya't nagawa nitong magnakaw. Subalit, sa kabila ng lahat, walang galit ang naramdaman ni Eva. Bagkus, lalong tumindi ang kanyang kagustuhang makatulong. Nagpasya siyang huwag nang ikwento sa iba ang nangyari. Baka ito na lang ang paraan niya para mabuhay. Mahinang sabi niya sa sarili. Ngunit sa kanyang puso, umaasa siya na sa susunod na makikita niya ang bata, magkakaroon siya ng pagkakataon na muling magbigay ng tulong. Hindi bilang kawang gawa, kundi bilang isang taong nagmamalasakit at handang makinig. Habang lumipas sa mga araw, napansin ni Eva na patuloy pa rin nagpapakita ang batang palaboy. Minsan, nakikita niya itong nakaupo sa bangketa sa labas ng kanyang tindahan. Tahimik at tila nagmamasid lamang. Sa ibang pagkakataon naman, bigla na lang itong papasok, mabilis na kukuha ng pagkain at agad na tatakbo
palayo bago pa siya makapagsalita. Bagamat nauunawaan niya ang kalagayan ng bata, hindi maiwasang bumigat ang kanyang damdamin dahil sa alalahanin para sa tindahan na matagal na niya pinaghirapan. Isang araw, habang abala siya sa pag-aayos ng mga bago paninda, napansin niya nandoon na naman ang bata. Nakaupo sa ilalim ng lilim ng poste. Tahimik lang ito nagmamasid, ngunit hindi pumasok. Pinagmasdan ni Eva ang bata mula sa loob ng tindahan, ngunit hindi na niya ito nilapitan gaya ng dati. Nais niya sanang makipag-usap, ngunit tila nagdadalawang isip siya kung dapat ba niya subukan ulit. Paano kung masanay siyang magnakaw dito? Tanong niya sa sarili habang patuloy na pinagmamasdan ang bata. Hindi ko naman laging kayang palampasin yun, pero paano ko rin siya haharapin nang hindi ko siya tinutulak palayo? May mga araw di mas tahimik ang bata. Walang ginagawang anuman kundi nakaupo lamang sa tabi ng tindahan. Parang naghihintay na kung anong hindi malinaw. Subalit, may mga araw naman na bigla na lang itong papasok. Mabilis na kukuha ng ilang tinapay o biskwit at tatakbo bago pa siya makapagsalita. Sa bawat pagkakataon, hindi niya magawang pigilan ng bata. Sa halip, nananatili lang siyang nakatayo, nakatitig sa pintuan. Iniisip ang susunod niyang gagawin. Isang hapon, kinausap siya ni Aling Puring na napadaan upang mamili. Eba, nakita ko yung batang palaboy na palagi nandyan. Hindi ka ba natatakot na baka pagtripan ang tindahan mo? Napabuntong hininga si Eba. Naisip ko rin yan, Aling Puring, pero bata pa siya. Siguro nga mali ang ginagawa niya, pero hindi ko rin alam kung paano ko siya mapapatigil. Ayaw ko rin naman pagalitan o itaboy siya. Nako, mahirap yan, pero kailangan mo rin protektahan ang negosyo mo. Paalala ni Aling Puring. Hindi mo naman kasi lagi mababantayan lahat, lalo na kung masanay siya o pati ibang tao makita ang ginagawa niya. Pagkatapos ng usapan nila, muling napaisip si Eva. Alam niya may punto si Aling Puring. Hindi niya maaaring hayaan na ang kabutihan niya ay magamit sa maling paraan. Ngunit sa bawat pag-isip ng posibleng solusyon, lagi siyang bumabalik sa imahen ng bata. Ang gutom nitong mga mata, ang tahimik nitong kilos, at ang tila kawalang pag-asa sa bawat pagtingin nito. Kinagabihan, naupo siya sa kanyang maliit na mesa sa tindahan. Iniisip ang mga susunod na hakbang. Ayaw niya mawala ng malasakit, ngunit ayaw din niyang tuluyang masira ang kaayusan ng kanyang negosyo. Habang pinapatay niya ang ilaw sa tindahan, bago magsara, bumulong siya sa sarili. Sana bukas, magkaroon ako ng paraan para matulungan siya nang hindi ko isinasakripisyo ang lahat ng pinaghirapan ko. Sa sumunod na araw, nakita niya ulit ang bata. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, nagdesisyon siyang kumilos. Hindi niya alam kung paano magsisimula, pero alam niyang hindi na siya pwedeng maghintay lang. Kailangan mo magbago, para sa bata at para rin sa kanya. Isang maagang hapon abala si Eva sa pag-aayos ng tindahan nang muling pumasok ang bata. Tahimik itong gumalaw. Mabilis na dumampot ng ilang pakete ng biskwit mula sa istante at agad na tumakbo palabas, tulad ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpasya si Eva na hindi lamang manatiling nakatingin. Hindi na pwedeng ganito lagi. Mahina niyang bulong sa sarili. Ngunit puno ng determinasyon, agad niyang isinara ang tindahan at sinundan ang bata. Mabilis ang kilos ng bata, ngunit dahil alam ni Eva ang paligid, hindi niya ito hinayaang mawala sa kanyang paningin. Dumaan ito sa masisikip na eskinita, nagliko-liko sa mga madidilim na kalsada hanggang sa tuluyang huminto sa harap ng isang lumang barong-barong. Nagtago si Eva saglit sa isang gilid. Sinusubukan ang bawat hakbang na tahimik upang hindi siya mapansin. Mula sa labas, narinig niyang tumawag ang bata. Kuya, may dala ako. Lumabas mula sa barong-barong ang isang payat na binatilyo, marumi at mukhang mas matanda ng ilang taon kaysa sa bata. Kinuha nito ang mga biskwit mula sa kamay ng bata at binuksan agad. Tila gutom na gutom din. Kasunod nito, sumilip mula sa loob ang isang mas maliit na batang babae na tila mas bata pa sa batang hinabol ni Eva.
Ito'y nanghihina at halos hindi makatayo. Agad din itong inabutan ng biskwit ng binatilyo. Kitang-kita ni Eva ang sitwasyon mula sa kanyang pinagtataguan. Ang simpleng barong-barong ay halos wala ng laman. Puro sirang gamit at karton ang nagsisilbing sahig. Sa kabila ng gutom at hirap, malinaw na ang batang hinabol niya ay ginagawa ang lahat upang magbigay ng pagkain sa mga kapatid niya. Napuno ng awa ang puso ni Eva. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan, maingat ngunit may tiwala. Napansin siya ng batang palaboy at biglang tumakbo pabalik sa barong-barong. Ang binatilyo na tila sanay sa pagprotekta sa mga nakababatang kasama, humarang sa pinto, handang ipagtanggol ang sarili at ang mga bata sa loob. "Sandali lang," sabi ni Eva, itinaas ang kamay bilang senyales na wala siyang balak na masama. "Hindi ako galit. Gusto ko lang kayo makausap." Tahimik lang na natili ang binatilyo sa harap ng pinto, ngunit hindi na ito gumalaw. Dahan-dahan lumapit si Eva, nagpakita ng malumanay ng ngiti. "Huwag kayong mag-alala, hindi ako magsusumbong sa pulis. Gusto ko lang malaman kung bakit kailangan niyong magnakaw." Sumagot ng batang hinabol niya, mahina ngunit puno ng kaba. "Pasensya na po, wala po kaming makain. Ayaw naman po namin magnakaw pero wala na po talagang paraan." Lalong bumigat ang dibdib ni Eva. Ang pagkabagabag na naramdaman niya noong una ay napalitan ng mas malalim na pangunawa. Tumango siya at nagdesisyon sa sandaling iyon. "Hindi niyo kailangan gawin yan," sabi niya. "Bumalik kayo sa tindahan ko bukas. Magdadala ako ng pagkain. Hindi ko kayo pababayaan." Nagulat ang tatlo, lalo na ang binatilyo. Hindi nila inasahan ang ganoong klaseng sagot mula sa taong ninakawan nila. "Bakit po kayo tutulong sa amin?" tanong ng binatilyo, puno ng pagdududa. "Dahil pare-pareho tayong tao, walang dapat magdusa sa gutom," sabi ni Eva, buo ang boses, ngunit puno ng malasakit. Tahimik ang lahat, ngunit sa mata ng mga bata, nabanaag ni Eva ang bahagyang pag-asa. Alam niyang hindi ito magiging madali. Ngunit sa sandaling iyon, nagpasa siyang hindi lang simpleng tindera. Siya rin ay magiging katuwang sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga tulad nila na nangangailangan. Sa muling pagbalik ni Eva sa kanilang barong-barong, kasabay na niyang iniabot ang ilang supot ng pagkain, tinapay, gatas, at instant noodles. Nang una, nanatiling maingat ang tatlong bata. Ngunit na makita nila ang kabutihan loob ni Eva, dahan-dahan silang nagbukas ng kanilang kwento. Tahimik na umupo si Edgar, ang pinakamatanda, sa harapan ng barong-barong habang nagsimula siya magsalita. Bagamat halata ang hirap sa kanyang boses at ang panghihina ng kanyang katawan, pilit niyang inisa-isa ang mga nangyari sa kanilang buhay. "Kami po, magkakapatid lang ang magkakasama ngayon." Simula ni Edgar habang nakayuko, hawak ang kanyang mga payat na kamay. "Nawala po ang mga magulang namin sa isang aksidente. 3 taon na ang nakalipas. Simula noon, kami na lang po ang nag-aalaga sa isa't isa." Hindi makapagsalita si Eva. Ang kwento ay tumama sa kanya ng malalim. Ngunit nanatili siyang tahimik, hinihintay ang bawat salitang sasabihin ng bata. "May sakit po ako," patuloy ni Edgar. "Sabi po ng doktor, may problema ang immune system ko, kaya mabilis ako nanghihina. Hindi na rin po ako makapagtrabaho kahit gusto ko sanang tumulong sa mga kapatid ko. Minsan wala po talaga kaming makain, kaya napipilitan kaming manghingi o minsan magnakaw." Hindi nito na ituloy ang sasabihin. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit pilit yung tinakpan niyon sa kanyang bisig. Si Eva naman, bagamat namumuo ang sariling luha, hinayaan lamang si Edgar na magpatuloy. Si Boyet, ang gitnang kapatid, ang sumunod na nagsalita. "Ako po ang nag-aalaga kay Kuya Edgar at kay Maya. Kailangan po kasi niya magpahinga lagi, lalo na kapag napagod siya. Pero kahit po malakas ako, hindi ko kaya magtrabaho kasi wala naman pong tumatanggap sa tulad ko na bata pa." Napatingin si Eva kay Boyet.
Bagamat payat din ito, halata siya ang pinakamatibay sa kanilang magkakapatid. Ngunit ang bigat na responsibilidad na pasa nito bilang tagapangalaga sa kanyang mga kapatid ay malinaw na makikita sa kanyang muka. Si Maya, ang bunsong babae, ay tahimik lamang na nakaupo sa isang sulok. Hawak ang pakete ng biskwit na binigay ni Eva. Napansin ni Eva ang kakaibang pumumutla ng bata at ang hirap nito sa paghinga. Nagtanong siya, "Maya, okay ka lang ba? Parang hirap kang huminga." Tumango si Maya, ngunit si Edgar ang sumagot. "May butas po ang puso ni Maya. Sabi ng doktor, kailangan po niya ng operasyon pero sobrang mahal. Wala po kaming paraan para ipa-hospital siya." Sa puntong iyon, tuluyan ang bumagsak ang luha ni Eva. Hindi siya makapaniwala sa bigat ng pinagdadaanan ng tatlong magkakapatid. Ang kanilang sitwasyon ay tila walang pag-asa. Ngunit sa kabila nito, nanatili silang magkasama, umaasa kahit kaunti, at patuloy na lumalaban para mabuhay. "Masyado kayong bata para pasanin ng ganitong hirap," sabi ni Eva, mahina ngunit puno ng malasakit. "Pero narito ako ngayon at hinding-hindi ko kayo pababayaan. Makakahanap tayo ng paraan para matulungan si Edgar at si Maya. Makakahanap din tayo ng paraan para maging mas maayos ang buhay nyo." Nagkatinginan ng tatlong magkakapatid, tila hindi makapaniwala sa sinabi ni Eva. Sa tagal ng kanilang paghihirap, ngayon lang may taong nangako na tutulong sa kanila na walang hinihinging kapalit. "Salamat po," bulong ni Edgar na halatang hirap pa rin magsalita dahil sa panghihina. Si Maya ay napayakap kay Eva, habang si Boyet naman ay tahimik na nakangiti na parang biglang nabawasan ang bigat ng kanyang dinadala. Habang nakaupo si Eva sa gitna ng mga bata, tumibay ang kanyang desisyon. Hindi lamang siya magbibigay ng pagkain o tulong na pansamantala. Siya mismo ang gagawa ng paraan para mabigyan sila ng mas maayos na buhay. Sa isip niya, alam niyang magiging mahirap ito. Ngunit sa pagkakataong ito, naniniwala siyang ang bawat maliit na hakbang ay may magagawa para sa tatlong inosenteng buhay na nagtiis ng labis na hirap. Nang malaman ni Eva ang mabigat na sitwasyon ng magkakapatid, agad siya nag-isip ng paraan upang matulungan sila, kahit sa simpleng paraan lamang. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Alukin si Boyet na tumulong sa tindahan bilang kapalit ng pagkain o kaunting kita na maaari nitong magamit para sa kanyang mga kapatid. Kinabukasan, habang inaayos ni Eva ang tindahan, dumaan si Boyet kasama si Maya upang mamalimos sa kalapit na tindahan. Agad niyang tinawag ang bata. "Boyet, halika muna rito," sabi niya, may lambing sa boses. Nag-atubiling lumapit si Boyet, hawak ang kamay ni Maya na tila nagtataka sa pagtawag ni Eva. Nang makalapit, ngumiti si Eva at sinabing, "May gusto sana akong ipakiusap sa iyo." "Ano po iyon, Ate Eva?" tanong ni Boyet, halatang nag-aalala kung may nagawa siyang mali. "Alam mo, palagi kang masipag kahit ang hirap ng buhay nyo. Naiisip ko, bakit hindi ka nalang tumulong dito sa tindahan? Hindi naman mahirap ang trabaho. Mag-aayos ka lang ng shelves, minsan maglilinis, o magbabantay kapag saglit akong aalis. Kapalit nito, bibigyan kita ng pagkain para sa inyo ni Kuya Edgar mo at ni Maya, at kahit kaunting pera para may magamit kayo." Nakita ni Eva ang gulat sa mukha ni Boyet. Halatang hindi nito inasahan ng alok, ngunit sa likod ng kanyang kaba, nagpakita ito ng pag-asa. "Talaga po? Makakatulong po ako rito?" tanong ni Boyet, tila hindi makapaniwala. "Oo naman," sagot ni Eva, tinatapik ang balikat ng bata. "Ayoko makitang nahihirapan ka sa kung saan-saan. Dito ka na lang. Sigurado pa ako maaalagaan ko kayo. Basta ang mahalaga, kailangan mo ring magpahinga, ha?" Ngumiti si Boyet at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang pinapasan. "Salamat po, Ate Eva," sabi niya, mahina ngunit puno ng sinseridad. Kinabukasan, maagang dumating si Boyet sa tindahan. Tinuruan siya ni Eva kung paano maglinis ng shelves, mag-ayos ng paninda at tumulong sa mga mamimili. Kahit hirap sa simula, mabilis na natutunan ni Boyet ang gawain.
Sa tuwing makakatapos ang araw, nagdadala siya ng supot na may laman. Tinapay, noodles at gatas. Pabalik sa kanilang barong-barong. Hindi maimpintang saya sa mukha ni Edgar at Maya sa tuwing dumadating si Boyet dala ang tulong mula kay Eva. Hindi man malaki ang naibibigay ni Eva, alam niya ang bawat hakbang na ito ay nagdadala ng pag-asa sa magkakapatid. At sa araw-araw na pagtulong ni Boyet, mas lalo niya nakikita ang potensyal ng bata. Masipag, matyaga at puno ng pagmamahal para sa kanyang pamilya. Salamat po ulit Ate Eva. Sabi ni Boyet isang araw habang nagpapahinga sila matapos ang maghapong trabaho. Hindi ko po alam kung paano kami makakaraos kung hindi dahil sa inyo. Ngumiti si Eva, tumingin sa kanya at sinabing, "Huwag kang mag-alala Boyet, lahat ng bagay ay may paraan. Magtiwala lang tayo ha?" Sa sandaling iyon, naramdaman ni Eva na unti-unti nang nagbabago ang takbo ng buhay ng magkakapatid. At alam niyang mas marami pa siyang kailangang gawin upang matulungan silang makabangon ng tuluyan. Habang patuloy na tumutulong si Boyet sa tindahan, napansin ni Eva ang sipag at tiyaga ng bata. Sa kabila ng murang edad nito, halatang handa itong matuto at gawin ang lahat upang makatulong sa kanyang mga kapatid. Kaya't isang araw naisipan ni Eva na turuan si Boyet ng mga simpleng kasanayan na maaaring magamit ito sa hinaharap. "Boyet," tawag ni Eva habang inaayos ang mga paninda sa estante. "Halika nga rito, may ipapakita ko sa'yo." Agad lumapit si Boyet, halatang sabik malaman kung ano ang ituturo ni Eva. "Ano po yun Ate Eva?" Tanong nito habang nag-aabang. "Alam mo ba kung paano maglista ng paninda at magbilang ng sukli?" Tanong ni Eva habang inilalabas ang isang notebook at panulat. Umiling si Boyet. "Hindi po masyado, pero marunong po ako magbilang kahit kaunti." Ngumiti si Eva. "Ayos lang yan, ituturo ko sa'yo. Halimbawa, kapag bumili ang customer ng 2 lata ng sardinas at isang pakete ng noodles, kailangan malaman mo kung magkano lahat at kung magkano ang sukli kung magbabayad sila. Dito mo isusulat ang mga benta sa notebook." Inilapit ni Eva ang notebook kay Boyet at ipinakita kung paano isinusulat ang presyo ng bawat item, pati na rin ang total na halaga. Mahigpit na nakikinig si Boyet, paulit-ulit na inuulit ang mga ginagawa ni Eva upang masigurong tama ang kanyang naiintindihan. Nang subukan niya ito sa sarili niyang sulat, hindi maiwasang mapangiti ni Eva sa tiyaga ng bata. "Ang galing mo Boyet!" Puri ni Eva matapos niya makita ang maayos sa paglista ng bata. "Konting practice pa, magiging magaling ka na sa ganito." Ngumiti si Boyet halatang natuwa sa papuri. "Salamat po Ate Eva. Ang saya pala nito. Pakiramdam ko parang cashier na po ako." "Huwag kang mag-alala, matututunan mo rin lahat." Sagot ni Eva habang inaabot ang isang simpleng calculator. "Ito naman para hindi ka mahirapan sa pagbibilang. Kapag kailangan mo mag-compute, gamitin mo to." Mula noon, sinanay ni Eva si Boyet sa iba't ibang gawain sa tindahan. Bukod sa paglista at pagbibilang, itinuro rin niya kung paano makipag-usap na magalang sa mga customer at paano ayusin ang mga produkto sa shelves. Hinayaan din niya itong subukan ng pagbabantay sa tindahan kapag saglit siyang umaalis, na nagbibigay kay Boyet ng kumpiyansa sa kanyang kakayahan. Isang hapon habang abala si Boyet sa pag-aayos sa mga produkto, may dumating na suki. Tiningnan ni Eva mula sa malayo kung paano haharapin ni Boyet ang customer. "Magandang hapon po. Ano pong hanap ninyo?" Magalang na bati ni Boyet. "Magandang hapon din iho. Kukuha sana ako ng 2 kilo ng bigas at 1 lata ng gatas." Sagot ng suki. Maingat na kinuha ni Boyet ang mga paninda at maayos na inilagay sa supot. Pagkatapos, ginamit niya ang calculator upang malaman ang kabuuang halaga at maayos na ibinigay ang sukli sa customer. Ngumiti ang customer at nagpasalamat bago umalis. Mula sa likuran, palihim nang ngumiti si Eva. Ang bilis niyang matuto. Bulong niya sa sarili. Alam niya ang bawat kaalaman na natutunan ni Boyet ay hindi lamang makakatulong sa tindahan, kundi magbibigay din dito ng kumpiyansa para harapin ang hamon ng buhay.
Pagkatapos ng araw na iyon, tinapik ni Eva si Boyet sa balikat. Ang galing mo ngayon, Boyet. Ang bilis mong matuto. Alam mo, kaya mo na magbantay na mag-isa, balang araw. Ngumiti si Boyet ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Salamat po Ate Eva, pero ginagawa ko lang po to para kay Kuya Edgar at kay Maya. Gusto ko pong gumaling sila. Napuno ng awa at pagmamalaki si Eva sa sagot ng bata. Alam ko, Boyet, at dahil sa sipag at tiyaga mo, sigurado ko matutulungan natin sila. Basta't huwag kang susuko ha. Tumango si Boyet, muling nakangiti. Sa puso ni Eva, alam niya ang simpleng pagtuturo ay malaking hakbang para sa mas maliwanag na kinabukasan ng bata at ng kanyang mga kapatid. Habang patuloy ang mga araw ng pagtulong ni Eva sa magkakapatid, napansin niya ang isang bagay na matagal nang nasa isipan niya, ang kakulangan ng edukasyon ng mga bata. Bagamat mahusay si Boyet sa kanyang trabaho sa tindahan, alam ni Eva na ang pag-aaral ay magbibigay ng mas malaking oportunidad para sa mas magandang buhay ng magkakapatid sa hinaharap. Isang araw, kinausap niya si Boyet patapos ang kanilang trabaho. Boyet, matanong ko lang, gusto mo bang bumalik sa eskwela? Tanong ni Eva habang inaayos ang mga gamit sa counter. Natigilan si Boyet, halatang hindi inaasahan ang tanong. Gusto ko po Ate Eva, pero paano po? Wala naman po kaming pambayad sa matrikula o sa mga gamit. Napangiti si Eva at tumango. Alam ko na mahirap, pero may mga paraan. May mga programang panggobyerno na nagbibigay ng libreng edukasyon. At kung may kailangan ka, tulad ng school supplies, ako na ang bahala. Napuno ng pag-asa ang mukha ni Boyet. Talaga po? Pwede pa po ako mag-aral? Oo naman, sagot ni Eva. At hindi lang ikaw. Kung gusto rin ni Maya, pwede nating hanapan ng paraan. Ang importante, magkaroon kayo ng pagkakataong matuto at makaahon sa hirap. Kinabukasan, sinimulan ni Eva ang paghahanap ng impormasyon tungkol sa libreng edukasyon. Nagpunta siya sa kalapit na barangay at kinausap ang mga opisyal. Napag-alaman niyang may isang pampublikong paaralan malapit sa kanilang lugar na tumatanggap ng mga out-of-school youth. Agad niyang kinuha ang mga kailangan dokumento para maisama si Boyet sa listahan ng mga estudyante. Pagbalik niya sa tindahan, tinawag niya si Boyet. May good news ako, sabi niya. Pwede ka na mag-enroll sa paaralan. Kailangan magdala lang tayo ng birth certificate at magpasa ng form. Hindi mapigilan ni Boyet ang kasiyahan. Salamat po Ate Eva. Pangako, mag-aaral po ako ng mabuti. Siguraduhin mo lang na gagawin mo yan, sabi ni Eva, pabiro ngunit puno ng pagmamahal. At huwag kang mag-alala, tuloy pa rin ang pagtulong mo rito sa tindahan. Basta mag-aaral ka muna bago ang lahat. Noong sumunod na linggo, sinamahan ni Eva si Boyet sa paaralan para mag-enroll. Napansin niyang kinakabahan ito habang nakapila sa opisina ng prinsipal. Huwag kang mag-alala, Boyet, sabi ni Eva hawak ang balikat ng bata. Lahat ng estudyante dito ay nagsisimula sa una. Sigurado akong kaya mo. Sa wakas, natanggap si Boyet bilang mag-aaral. Nang makauwi sila, agad na sinabi ni Boyet ang balita kina Edgar at Maya. Halos hindi makapaniwala si Edgar, habang si Maya naman ay masayang sumisigaw. Kuya, mag-aaral ka na ulit! Habang tinitingnan ng magkakapatid na puno ng kasiyahan, naramdaman na Eva ang lalim ng kanyang ginawa. Alam niyang ito ay simula pa lamang. Pinangako niya sa sarili na tututukan niya ang pag-aaral ni Boyet. Habang patuloy na gagawa ng paraan para matulungan din sina Edgar at Maya sa kanilang kalagayan. Sa gabing iyon, bago matulog, tahimik na nanalangin si Eva. Panginoon, salamat sa pagkakataon na may ibigay sa kanila ang pagkakataong ito. Sana'y patuloy ko silang magabayan at matulungan sa abot ng aking makakaya. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi lamang ang buhay ng magkakapatid ang nagbabago, kundi pati ang sarili niyang pananaw at layunin sa buhay. Dahil sa malubhang kalagayan ni Edgar at Maya, napagtanto ni Eva na hindi niya kakayaning mag-isa ang pagtulong sa kanilang lahat. Kailangan niya ng tulong mula sa komunidad, kaya nagdesisyon siya maglunsad ng simpleng kampanya
para makalikom ng donasyon para sa magkakapatid. Habang dumadaan ang mga araw, dumarami ang nag-aabot ng donasyon. May mga nagbigay ng pera, pagkain, at maging gamot ang maaaring gamitin ni na Edgar at Maya. Ang kwento ng magkakapatid ay kumalat sa komunidad at marami ang naantig sa kanilang sitwasyon. May mga pumunta pa sa tindahan upang personal na makausap ang mga bata at magbigay ng suporta. Isang gabi, binuksan ni Eva ang kahon upang bilangin ang naipon nilang donasyon. Kasama niya si Boyet na hindi makapaniwala sa dami ng tulong na natanggap nila. Ate Eva, ang dami pong tumulong. Salamat po sa lahat ng ginawa niyo para sa amin. Sabi ni Boyet habang hawak ang isang supot ng pagkain na ibinigay ng kapitbahay. Ngumiti si Eva at tumango. Hindi lang ako ang tumulong, Boyet. Ang buong komunidad ang nagmalasakit sa inyo, kaya dapat magpasalamat ka rin sa kanila. Matapos makita ang tagumpay ng kampanya sa komunidad, napagpasyahan ni Eva na humingi din ng tulong mula sa lokal na pamahalaan. Isang umaga nagtungo siya sa munisipyo upang kausapin ang opisina ng social welfare. Ipinakita niya ang medical records ni na Edgar at Maya, pati na rin ang sitwasyon ng magkakapatid. Maingat na nakinig ang social worker at tiningnan ang mga dokumento. Naiintindihan ko ang sitwasyon nila, Eva. Sabi nito, may programa kami para sa mga batang nangangailangan ng medikal na tulong. Maaari naming ma-refer si Maya sa isang foundation na nagbibigay ng libreng operasyon para sa mga batang may butas sa puso. Halos hindi makapaniwala si Eva. Talaga po? Maraming salamat po. Halos mapaluha siya sa narinig. Para naman kay Edgar, patuloy ng social worker. Maaari nating isama siya sa programa para sa libreng gamot. Kailangan lang regular siyang magpunta sa aming health center para sa check-up. Nagpasalamat si Eva ng paulit-ulit bago umalis sa munisipyo. Sa kanyang puso, naramdaman niya nagbubunga na ang kanyang pagsisikap. Habang pauwi, iniisip niya kung paano niya sasabihin ang magandang balita sa magkakapatid. Pagdating sa bahay ni na Edgar, agad niyang ibinahagi ang balita. Maya, Edgar, Boyet, may magandang balita ako. Sabi niya habang tumatakbo papasok sa barong-barong. Napatingin ng tatlo sa kanya, halatang sabik malaman kung ano ang nangyari. May natagpuan akong foundation na handang magbigay ng libreng operasyon para kay Maya. Sabi ni Eva. At para naman kay Edgar, makakakuha na tayo ng libreng gamot mula sa health center. Napaiyak si Maya at niyakap si Eva na mahigpit. Salamat po, Ate Eva. Akala ko po wala na kaming pag-asa. Maraming salamat po. Bulong naman ni Edgar bakas ng lungkot at tuwa sa kanyang mahinang boses. Kayo po talagang aming tagapagligtas. Ngumiti si Eva, ngunit sa kanyang puso alam niyang ito pa lamang ang simula ng mas mahabang laban para sa kanilang paggaling. Ngunit sa sandaling iyon, nadama niyang hindi imposibleng magtagumpay basta't may malasakit at pagkakaisa.